Shalom, shalom, shalom. Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland, na binibigyan muli ng ating rabay ng pagkakataon na makapagbigay ng aral. At alalahanin po natin na ito po'y hindi aral ng inyong kapatid na si Roland. Aral po ito ng rabay. Ako lamang po ay ginamit na mensahero. At katulad po ng ating sinasabi, huwag po kayong magalit sa mensahero. Dahil tayo pong lahat, kung maapakan man po ng rabay ang ating mga paa, ito po ay sa kagustuhan ng ating rabay na itama po ang ating mga pagkakamali at baguhin ang ating mabuhay sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Kaya kung kayo po'y nakahanda na mga kapatid, ang lagi nating sinasabi, mas maigi ang maiksing lapis kaysa sa mahabang memorya. Kaya kung kayo po'y handa na, italasasin po natin ang aral na ibinigay ng rabay. At tayo po sana na nakikinig ay mabigyan ng pagpapalang kaalaman at pangunawa na sa bawat salita po na ating maririnig, itanggapin po natin ng may pagpapahinuhod at kababaang loob. Dahil alam po natin na nasusulat na hindi pahihindian ni Amang Yahweh ang lumalapit ng may bagbag na puso at mababang kalooban. Talasasin po natin ang aral mga kapatid. Ang aral po natin ay ibabase natin dito sa aklat ni Pedro. Unang Pedro, Kabanata 5, Talata 8. Now, talasasin po natin Dahil bago po natin ibigay ang pamagat na ibinigay ng rabay, tingnan natin yung kwento muna na talastas ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, unang sulat, Kabanata 5, Talata 8. Ito pong sabi niya, kayo, meaning kayong mga nananampalataya, ay maging mapagpigil, kayo ay maging mapagpuyat, ang iyong kalaban na dyablo, o ang iyong kalaban o kaaway na dyablo, ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila. So narinig po natin na ang dyablo na ating kaaway ay gumagala at naghahanap ng masisila. Hindi po hinahanap ng dyablo yung mga nasa sanlibutan dahil pag-aari na niya ang sanlibutan. Ang hinahanap po niyang sisilain ay yung mga nasa pamilya ng Ama. Tayo ang hinahanap po ng dyablo. At siya po yung ating kaaway. At sa talastas na ibinigay po ng rabay, ipapaunawa ng rabay kung sino ang gagamitin ng dyablo, kung sino ang gagamitin ng kaaway para po tayo ay masila. Dahil ang pamagat po ng rabay, ang kaaway ay naglaan ng kasamaan, ngunit ikaw, Amang Yahweh, ay ginawa mong kabutihan. So ito po yung pamagat ng ating Ama. Sa pamamagitan po ng ating rabay, ulitin ko, ang kaaway ay naglaan ng kasamaan, ngunit ginawa ng rabay sa kabutihan. Talasasin natin kung paano mangyayari na ang inilaang kasamaan ng kaaway. At sino yung mga kaaway na gagamitin ng dyablo? Ay siya ring gagamitin ng ating Ama at ng ating Rabay Yeshua, hindi sa ating ikasasama. Bagamat ito yung plano ng kaaway. Pero dahil po sa katalinuhan at pagmamahal ng ating Ama, ginawa po niya ito para sa ating ikabubuti at ikatututo. So talasasin po natin ng kwento. Now, ang una pong kwento, kung maalala nyo ang kwento, sino kayang maalala nyo? Simulan natin dito sa Genesis. Now, dito sa Genesis ay maalala natin ang kwento, yung isang tauhan sa Biblia, I believe na maalala nyo. Kung sino yung tauhan sa Biblia, dito sa Genesis, na naglaan ang kaaway ng kasamaan, pero at the end of the day, ito'y naging para sa kabutihan. Now, tama po kayo.
Ito po ay kwento ni Jose. Pero talastasin natin ang buong kwento kung sino ang naging kaaway ni Jose na ginamit ng dyablo para sa kanyang kasamaan. Now, dito po sa Genesis chapter 37, ito po yung kwento kung saan nagsimula po ang kwento ni Jose bilang isang pinaburan ng ama. Dahil sa lahat po ng kanyang mga kapatid na 11, pang-12 siya na anak ni Jacob, siya po yung nagkaroon ng favor. Unang tinatawag na pagpapala kay Amang Yahweh dahil ibinigay kay Jose yung mga pangitain sa mga mangyayari sa hinaharap. At dahil dito, anong nangyari? Dito sa verse 11, ang sabi niya dito, at ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Chapter 37, verse 11. Now, sino po ang mga nainggit kay Jose? Hindi po taga malayo. Hindi po taga ibang lugar. Tama po narinig po ninyo. Kanyang mga kapatid. Instead na makikita po natin na instead na matuwa sana yung kanyang mga kapatid dahil imaginin po ninyo, isa sa kanila ay pinagpapala ng ama. Pero hindi ito ang nangyari. Kinainggitan si Jose ng kanyang mga kapatid. At dahil po dito, makikita natin na pumasok ang kaaway sa pamamagitan ng mga kapatid ni Jose. Dahil ang susunod na kwento, pagtatangkaing patayin si Jose ng kanyang mga kapatid. Mabuti na lamang po, nag-intervene si Ruben. Ano po? At dito, naligtas ang buhay ni Jose. Pero hindi po natapos doon ang kwento. Dahil ang nangyari dahil hindi nila napatay si Jose, anong ginawa kay Jose? Ipinagbili si Jose. Ng sino? Ng kanyang mga kapatid. Now, alam po ninyo mga kapatid, nakakalungkot mang sabihin, pero ang pangyayari po sa sangbahayan ni Jacob, kung saan nag-aaway o nag-iinggitan ang magkakapatid, mangyayari din po sa atin. Makikita po natin ang pagkakaiba at simula ng kainggitan. Ang pagkainggit po ng mga kapatid ni Jose dahil si Jose ay pinagpala. Ibinigay kay Jose yung pangunawa na mula sa ama. At baka mayroon din po sa ating balang araw na mangyayari ang ganito, na tayo din po ay magiging kaaway ng ating mga kapatid sa laman. Tabi-tabi po ano po. Baka hindi ko, masagasaan ko ang kwento nyo sa buhay, pero katotohanan po, hindi ko alam ang kanyang mga kwento. Pero alam po ng rabay. Kaya ipinagpapauna sa atin na ito'y baka mangyari sa atin na ang gamiting kaaway ng dyablo laban sa atin ay hindi taga malayo. Mismong mga kasambahan natin sa bahay. Maalala ko tuloy nasulat sa Micah. Sa aklat ni Propeta Micah ay nasulat na sa huling araw ang magiging kaaway ng isang sangbahayan ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi pala ito bago dahil nangyari na ito doon sa sinasabi nating panimulang aklat sa Genesis. So ang kwento ay pinagbili si Jose. At dito nalaman natin yung pagtitiis ni Jose. Ibinenta si Jose papuntang Ehipto. Naging alipin ng isang punong kawal, and then hindi pa natatapos ang isang taon, pinagbintangan naman ng asawa ng punong kawal ng pagsasamantala. Kaya si Jose, mula sa pagkaalipin ng punong kawal, dumiretso sa kulungan at inaabot ng 11 taon sa kulungan. Dito po natin nakita ang pagtitiis ng isang pinagpapala ng ama ay may kasamang pagtitiis. Kaya kung kayo po ay naging kagalit ng inyong mga mahal sa buhay, 1, dahil kayo ay naiiba sa kanila. 2,
Kayo ay pinagpala ng Ama, pero sa pagpapala po ng Ama, baka may kasama pong pagtitiis. Kaya kung ito po'y nangyayari sa inyo, magpasalamat po tayo sa Ama. Bagamat alam ko na hindi ito yung una nating mararamdaman in the beginning. Pero at the end of the day, malalaman ninyo na ito'y para sa inyong ikinabuti. Ay ito rin ay patutunayan ni Jose dahil after na si Jose po ay naging alipin ng 1 taon, na bilanggo ng 11 taon, naalala ng Ama yung pagpapala niya kay Jose. Kaya ang nangyari, si Jose ay naging gobernador ng bansang Ehipto. Pangalawa lamang sa luklukan ng hari. And then ito na yung tinatawag nating Day of Reckoning. Alam po ninyo, sa bawat masamang gawa po natin, at the end of the day, maaalala natin. Now, nangyari ba ito sa mga kapatid ni Jose? Nangyari po. Nangyari ang Day of Reckoning o nangyari yung pag-aalaala ng kanilang mga nagawa nung si Jacob ay mamatay na. At ito ang talastasan dito sa chapter 15 ng Genesis, na makikita natin na ang kasamaang inilaan ng kanyang ng kanyang 10 kapatid. 10 sabi ko dahil hindi kasama si Benjamin na kanyang kapatid na buo sa kanyang ina. 10 lang po yung nagplano ng kasamaan kay Jose. Now, hindi po yung hindi nakita ni Jose yung dyablo na katauhan ng kanyang mga kapatid, kundi dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, ginamit ng dyablo yung inggit ng kanyang mga kapatid para sila'y magplano ng kasamaan para kay Jose. Pero nagbunga ba ng kasamaan? In the beginning, yes. Dahil naghirap si Jose for 12 years. Pero at the end of the day, hindi po nagtagumpay ang kaaway. Dahil dito sa chapter 50, ito yung kwento. Dito sa chapter 50, dumating ang mga kapatid ni Jose nang mamatay na si Jacob. Sa verse 15, sabi niya, at nang makita ng mga kapatid ni Jose or Joseph na ang kanilang ama ay namatay, ay kanilang sinabi, marahil si Joseph or Jose ay mapupuot sa atin. Bakit? Maalala nila ngayon yung ginawa nilang pagbebenta kay Jose. Marahil ay gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kanya. Alam nila. So, sa atin po na gumagawa ng masama, alam po ninyo, darating ang panahon sa ating buhay na maaalala natin ang lahat ng ating mga nagawang kasamaan. At kung maaalala natin that moment in that day, gawin sana natin yung ginawa ng mga kapatid ni Jose dahil nang maalala nila yung ginawa nila kay Jose. Anong ginawa nila? Verse 16 o verse 17. Ganito ang sasabihin ninyo kay Jose. Sabi niya, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan. Anong sabi ng kanyang mga kapatid? Na ginamit pa yung kanilang ama na sila'y humihingi ng kapatawaran. Tama po. Tayo po, the moment na maalala natin ang ating kasalanan, alam po, ganito po, kabuti ang ating Ama. Maliban na lamang po kung tayo po ay seared na, kung tayo po ay nagkalyo na ang puso sa paggawa ng masama. Hindi na po natin maaalala ang ating mga kasalanan. Pero habang naaalala po natin ang ating kasalanan, ipinapaalala ng Ama, meaning that is your time para humingi ng kapatawaran. Katulad ng ginawa kay Jose. Tandaan po ninyo, ang anumang kasalanan ay mapapatawad kung, unang-una, kilalanin natin ang kasalanan at hihingi tayo ng kapatawaran. Kapatid po ni Jose ang gumawa ng kasamaan. Hindi po taga-ibang lugar. At alam po ninyo, mas masakit maramdaman ang hapdi ng kasamaang gawa ng isang mahal sa buhay. Dahil hindi po natin aakalain ng ating mga kapatid na sinasabi nating mahal at kapatid sa laman, ay siyang gagawa ng kasamaan laban sa atin.
Nangyayari po yan at totoong nangyari. Kaya kayo po ay magkaroon ng pangunawa. Hindi po malayong mangyari sa atin ang nangyari kay Jose. Sa ibang paraan probably. Pero ang magbibigay po sa atin ng sinasabing kasamaan at the end of the day, mas marami po sa atin ang makakaranas na ito'y galing sa ating mga mahal sa buhay. At ito naman ang sinabi ni Jose. Verse 20. Itong sinabi ni Jose. At tungkol sa inyo, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Anong sabi ni Jose? Yung ginawa ninyo, na sa inyong pangunawa ay inilaan yung kasamaan para sa akin. Ayan. Inilaan yung kasamaan. Bakit? Dahil sa inyong pagkainggit. Dahil sa inyong naramdamang pagkainggit sa akin nung ako'y bata pa, 12 years ago. Kaya ako'y ibininta ninyo, parang ganun ang sinasabi ni Jose. Ano po? Yung inisip niyong kasamaang laban sa akin. Anong sabi ni Jose? Ipinalagay ng Ama na kabutihan. Ginamit ng Ama sa ikabubuti. Mauunawaan sana po na sabi na, sa ikabubuti ay ginamit ng Ama ang inyong binalak na kasamaan. Dahil una, maaaring sabi ni Jose, ako'y natuto sa buhay. And then pangalawa, dahil sa ginawa ninyo, ginamit ng Ama ang pagkakataon na yun para iligtas ang mas maraming buhay. Kaya ang kasamaang ginawa nyo sa akin, salamat sa Ama, ginawa niya itong kabutihan. Hallelujah! Dito po natin mararamdaman, mga kapatid ko, na kung tayo po ay may kung mapapansin po ninyo, hindi po nag-isip ng paghihiganti si Jose. Kaya kung kayo po ay makakaranas ng ganitong mga pangyayari sa buhay, huwag po kayong maghumingi ng paghihiganti. Dahil maalala natin ang kwento, sabi ng Ama, sa akin ang paghihiganti. Ako ang maniningil. Ipaubaya po natin sa Ama ang kanyang paniningil. At I know, naramdaman ito ng mga kapatid ni Jose. Ipanalangin po natin ang ating mga naging kaaway. Lalong-lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na umaway sa atin o gumawa o naglaan ng kasamaan laban sa atin. Alam po natin ang kwento na tayo na mga anak ng Ama na pinili ng Ama ay hindi po niya pababayaan. Kaya talasisin po natin ang kwento. Ano po? Ang inisip na mga kapatid ni Jose na kasamaan ay ginawa ng Ama na kabutihan. Para sa ikatututo ni Jose at para sa ikabubuti ng mas nakakarami. So, nakita po natin ang kwento. Ano po? Kung paano ginawa ng Ama ang kabutihan sa balak na kasamaan. Sumunod na kwento. Now, alin kayong susunod na kwento? Now, alalahanin niyo yung mga kaaway na ginamit ng kasamaan. Mga mahal natin sa buhay. Ang susunod na kwento, ibang kaaway naman ang ginamit ng dyablo. Dito sa kwentong babanggitin natin, ito ay sa aklat, tama po kayo, aklat ni Daniel. Ay mayroon ding pangyayari na ang kabutihang o ang kasamaang inisip ng mga kaaway naging mabuti para kay Daniel. Para lalo siyang magtiwala na may Elohim. Dito po sa chapter 6 ng Daniel ay may kwento. Si Daniel dito ay nasa Babylonia na. Siya po ay nasa Babylonia dahil po sa tinatawag nating diaspora. Pero dito malapit na pong matapos yung kanilang pagkabilanggo o yung tinatawag nating pagkabihag o pagkatapon. Dahil nang matapos ang Babylonian Empire, ang sumunod na naglahi ay ang Medo-Persian Empire. At dito sa chapter 6, ang may-ari na po o may-ari na po ng imperyo ay hindi na po Babylonian. Medo-Persian na po. Dahil ang hari na po dito sa chapter 6 ay si Haring Dario. At may kwento rito si Daniel na siyang tinatawag nating
naging kalapit ng loob ng hari. Naging kaibigan po si Daniel ng hari. At dahil dito, again, may sinasabing pagpaplano ng kasamaan. Ang nagplano naman dito, muli ay dahil sa pagkainggit. Hindi naman kapatid ni Daniel ang mga nagplano rito, kundi yung mga kasamahan ni Daniel sa kanyang gawain bilang tagapayo ng hari. Now, fast forward sa ating panahon, baka dumating din ang pagkakataon na baka ang mga kasamahan natin sa trabaho ang magplano din naman sa atin ng masama dahil din sa inggit na tayo'y pinapaboran ng Ama. At ito'y makikita sa ating gawa at sa ating mga supervisor. Sila ang ginagamit naman ng Ama para tayo ay paboran. Pero ito'y hindi nakikita ng mga kasamahan natin sa trabaho. Sila ngayon ay gagawa ng kasamaan o maglalaan ng kasamaan. Ito yung kwento ni Daniel. Daniel chapter 6 verse 3. Nang magkagayoy ang Daniel na ito, ay natangi sa mga pangulo at sa mga prinsipe, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya, at iniisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Now, anong inisip ng hari? Gawing pangulo si Daniel sa lahat ng mga prinsipeng tagapayo. Itinaas ang katungkulan ni Daniel. Now, dahil dito, nagkaroon ng inggit ang kanyang mga kasamahang prinsipe. Dito sa verse 4, magkagayoy ang mga pangulo at ang mga prinsipe ay nagsihanap ng may susumbong laban kay Daniel. Ayan na. Alam po ninyo, dito sa sanlibutan ay huwag po kayong masorpresa o mabigla na normal lang yung magkaroon ng inggit dahil ito'y pag-aari ng sanlibutan. At huwag po kayong magulat kung ito po'y mangyari, kung sa loob nga ng bahay nangyayari, di lalo na sa labas ng bahay. Ano po? Ganitong nangyari kay Daniel. At naghanap ngayon ng maisusumbong ang mga pangulo ng mga kasamahan ni Daniel sa Babylonia. Pero hindi nangyari. Bakit? Dahil walang makita ang mga pangulong kasama ni Daniel na maisusumbong na maling gawa. Maliban lamang sa pananampalataya ni Daniel. Now, ano ba yung pananampalataya ni Daniel? Si Daniel po ay talagang tunay at tapat na nananampalataya. At pinatutunayan ito ni Daniel sa pamamagitan ng kanyang aktual na pananalangin 3 times a day. Yun po yung yung makikita nilang literal na isang relihiyoso ang kanilang kinaiinggitan. At hindi siya relihiyoso sa pananampalataya ng mga Medo-Persia, kundi siya po ay relihiyoso sa kanyang tunay na relihiyon, ang sambahin si Amang Yahweh. At ito ngayon ang ginamit. Nagpagkikita niyo yung kwento. Ang pananampalataya ni Daniel ay siyang ginamit na isinumbong para magkaroon siya ng tinatawag na blemish. Para magkaroon siya ng tinatawag na kamalian, yung kanyang pagiging relihiyoso at tapat sa Ama. Dahil ang ginamit na planong laban sa kanya ay gagawa sila ng batas na walang pwedeng manalangin sa kanyang Elohim maliban sa hari. Yun po yung ginawang batas. Na siya ay hindi pwedeng manalangin. Bakit? Dahil siya ay hindi hari. Ang hari lamang ang pwedeng magkaroon ng tinatawag ng pananalangin sa loob ng 30 araw for the straight 30 days. Hindi mo pwedeng manalangin ng ibang tao sa kanyang Elohim maliban sa haring si Dario. Ang hindi alam ni Dario, ito pala ay planong masama sa kanyang kaibigan si Daniel. Pinirmahan naman ito ni Dario. Kumbaga ay out of ignorance, pinirmahan ni Dario. Kaya nang mangyari, anong nangyari? Nang mabasa ni Daniel ang kwentong ito, etong nangyari. Now, natakot ba si Daniel? Chapter 6 verse 10. At nang maalaman ni Daniel
na ang kasulatan ay nalagdaan. Matapos makita ni Daniel na nalagdaan ang kasulatan, siya po ba ay tumigil sa pananalangin? Siya po ba ay natakot sa kamatayan? Siya po ba ay nagsakripisyo ng kanyang pananampalataya? Basahin po natin. Chapter 10, nang maalaman nga ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan, anong ginawa ni Daniel? Binasa na niya ito Hindi lang niya narinig. Binasa na mismo na bawal ang manalangin sa loob ng 30 days. Ang kabayaran sa paglabag, kamatayan sa kulungan ng leon. Pero anong ginawa ni Daniel? Siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, meaning nakatingin po siya sa lugar ng Jerusalem. At anong ginawa? At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod. How many times? Makaitlo sa isang araw. At dumalangin. At nagpasalamat sa harap ng kanyang Elohim, gaya ng kanyang dating ginagawa. Natakot po ba si Daniel? Hindi po. Kundi lalong nagkaroon ng conviction si Daniel na hindi itigil ang kanyang ginagawang pagsamba at pananalangin. Lalong nadagdagan yung igting ni Daniel sa kanyang pananampalataya. Now, I pray, ano niyo po, bagamat mababasa natin na at the end of the day, tayo po ay uusigin dahil sa ating pananampalataya. At nasulat din, sabi ng Apostol Saulo, na kayo ay magbububo ng dugo dahil sa pananampalataya. Kaya kung kayo ay sinasabing kayo na ay nagkakaranas ng mga pagsubok sa pananampalataya, anong sabi ni Apostol Saulo? Hindi pa kayo nagbububo ng dugo, nagrereklamo na kayo. Yun ang sinasabing ni Apostol Saulo, hindi pa kayo nagbububo ng dugo. Bakit kayo nagrereklamo na? Wala pa sa inyo nagbubo ng dugo. Ganito rin po sana tayo, ano po? Kaya kung tayo po ay mapupulaanan, anong ipupula sa atin? Yung hindi natin pagtatrabaho ng Sabado. Yung hindi natin pagtatrabaho pag-araw ng pista. Narinig natin yung patutok, pinagtatawanan tayo ng ating mga mahal sa buhay, di lalo na sa labas ng ating bahay. Kung yung mga mahal natin sa buhay, pinagtatawanan tayo, sa tingin nyo, ito ay magiging iba sa labas kapag nalaman nila na tayo ay nagdiriwang ng mga lumang pista na makikita lang at mababasa lamang sa kanilang pangunawa, ay mababasa lamang sa bagong tipan? Dito natin makikita yung kawalan nila ng pangunawa dahil hindi nila alam na sa bagong tipan din ay ipinagdiwag din ito ang mga pista na ating ipinangingilin. Pero dahil sa kawalan nila ng pangunawa, hindi po ito ipinaunawa sa kanila ng Ama. Mangyayari din po sa akin ang ginawa kay Daniel. Pero at the end of the day, we pray, ano po, na tayo po ay hindi magkaroon ng takot sa ating pananampalataya. Dahil tularan natin si Daniel, hindi po siya natakot. The moment na narinig po niya, the moment na nabasa po niya yung tinasabing batas. At nang ito'y makita ng kanyang mga, dahil binabantayan si Daniel ng kanyang mga kaaway. Dahil ito lamang ang pwede nilang isuplong laban kay Daniel. Kaya nang the moment na makita nila si Daniel na yumuyuko at nagdadalangin sa kanyang bahay, isinuplong na si Daniel sa hari. At ayon sa kwento, walang magawa yung hari. Bakit? Ito ay batas sa Persya. Ang ginawa, dinala si Daniel sa kulungan ng leon. Pero may sinabi ang hari. May sinabi ang hari kay Daniel bago po siya itapon sa leon. Ang sabi ng hari dito sa verse verse 16. Nang magkagay, nag-utos ang hari at kanilang dinala si Daniel. At inihagis siya sa yungib ng mga leon. Ang hari ngayon nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Elohim, Daniel. Anong sabi ng hari? Now, hintil ito Si Dario ay hintil.
Hindi siya sumasamba sa ating Ama at Elohim. Meron siyang mga rebulto. Pero sabi ni Daniel, ang iyong Elohim na pinaglilingkuran mong palagi. Bakit? Alam ni Dario kung gaano karugdog ang pananampalataya ni Daniel. Sabi niya, ang iyong Elohim na pinaglilingkuran mo, sabi niya, ang siyang magliligtas sa iyo. Now, yung kwento, tatapusin ko yung kwento. Naligtas ba si Daniel? Yes. At dahil sa pagkaligtas ni Daniel, sa galit ng hari, dahil ginamit siya ng kanyang mga prinsipe para lang maparusahan sana si Daniel. Ano niyo pong ginawa ng hari? Ang mga nagplanong masama kay Daniel, ang siyang itinapon ng hari sa kulungan ng leon, at sila ang nilapa at pinatay ng leon. Pero hindi po natapos doon ang kwento. Ito pang ginawa ng hari. Verse 24. Ito pang ginawa ng hari. At ang hari ay nagutos. At kanilang verse 25. Verse 25. Nang magkagayoy sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa, wika na tumatahan sa buong lupa. Anong kanyang sulat? Verse 26. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, sabi ni Haring Dario, ay magsipanginig at mga takot ang mga tao. Kanino? Sa harap ng Elohim ni Daniel. Hallelujah! Dahil sa ginawang kasamaang inilaan ng mga kaaway ni Daniel, ginawang kabutihan ng Ama. Bakit? Dahil sa ginawa ng kanyang mga kaaway, na itanyag pa ng Ama ang kanyang pangalan. Una, kay Daniel, dahil hindi kumurap si Daniel dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi po siya natakot. Pangalawa, sa mata ng hari. Ngayong alam na ng hari na walang ibang Elohim katulad ng Elohim ni Daniel na makapagliligtas sa kuko ng leon. And then pangatlo, itinanyag pa ni Dario ang pangalan at kaluwalhatian ni Amang Yahweh sa lahat ng kanyang nasasakupan. Ang planong pasamaan ng mga kasamang prinsipe ni Daniel sa kaharian ng Medo-Persia na kasamaan sana para sa kanya. Pero ito'y ginamit ni Amang Yahweh sa kabutihan para lalong madagdagan at magtiwala si Daniel sa kapangyarihan ng Ama at natanyag at nakilala pa sa buong kaharian ng Medo-Persia ang kaluwalhatian niya. Mga kapatid ko, huwag po tayong matatakot pag dumating yung punto na tayo po ay inaakusahan dahil sa ating pananampalataya. Tayo po dapat ay maging taas noo. Pag tayo po ay sinabihan na tayo ay maski tayo pinagtatawanan, sabihin po natin, totoo, pinagtatawanan niyo ako. Pero alam niyo ba na ito ang tunay na pista? Alam niyo ba na ito ang tunay na araw ng pagsamba? Alam niyo ba na ito ang tunay na pangalan ni Amang Yahweh, itong tunay na pangalan ng aming Rabbi Yeshua HaMashiach? Manindigan po tayo. At alam ko po, hindi po tayo pababayaan ng Ama at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Lalong maitatanyag ang pangalan nila dahil sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid ko, magtumibay po tayo sa pananampalataya. Kaya sabi nga dito sa Proverbio, chapter 11, verse 21, ito ang sabi dito sa aklat ng mga mangangaral. Kawikaan, sana. Kawikaan, chapter 11, verse 21. Ito ang sinabi ng Kawikaan. 11:21, sabi niya, bagaman ang kamay ay makikikamay, meaning magsasanggunian, meaning magsasama-sama silang magplano ng kasamaan. Sa kwento ni Daniel, halos lahat ng kanyang mga kasamahan na prinsipe ay nagsama-sama para lang magplano ng kasamaan kay Daniel. Pero sabi ng ating kawikaan, bagaman ang tao ay magsasama-sama sa pag-iisip ng kasamaan, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan. Nangyari ba ito sa mga nagplano kay Daniel? Yes. Kinain sila ng leon. At ang problema po nito, hindi lang yung mga taong prinsipe ang pinakain ng hari sa leon, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay.
sa galit ng hari dahil niloko nila yung hari. Yun po yung ginawa sa kanila. Ang sabi dito, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan. At yun namang tao na nagtiwala at nanatili sa pananampalataya, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Yan po ang pangako ng ating mga ngaral. Kawikaang na sinulat ni Haring Solomon. Mga kapatid ko, magtumibay po tayo sa pananampalataya. Sunod uling kwento. Sunod na kwento, sa iting nyo sino? Sa aklat ni Hadasa. Sino ang kwento rito? Sa aklat ni Hadasa ay mayroon din na may sasabi na pinaghandaan din ng kasamaan. Alam ng asawa ko. Alam ito ng women's ministry. Bakit? Sila yung mga sila yung nag-aaral. Alam niyo po, kung magbibigay ako ng exam sa Biblia, sigurado papasa yung mga nasa women's ministry. Sigurado papasa sila dahil marami silang kwento na binabasa. Tama po. Dito po sa aklat ni Hadasa, na may pangalang Esther sa King James Version, mayroon din pong katulad ng kwento ni Daniel, katulad ng kwento ni Jose. Tama po kayo. Ito po ay si Mordecai. Now, dito naman sa kwento, yung amo o yung tinatawag na supervisor o yung tinatawag na namumuno. So meaning, si Mordecai ay nasa mababang katungkulan at yung may plano na siya naman ay gawan ng kasamaan, yung mas mataas sa kanya. Bakit? Siya ay kanang kamay ng hari. Now, dumarating ba yung puntong ganito? Yes. Yung mga boss natin, pag tayo po ay nagtatrabaho, baka dumating ang punto, yung mga boss natin ay mag-isip ng kasamaan laban sa atin. Bakit? Dahil sa nararamdaman nilang, alam niyo kung anong nararamdaman nila? Yung parang pagkainggit. Yung parang sinasabi natin na hindi nila iginagalang ang ating mga posisyon. Parang ganun yung kwento. Ito yung kwento ng Mordecai. Dito sa Hadasa chapter 3, verse 5, ito yung kwento ng simula ng pagkainis nung kanang kamay ng hari. Tama po kayo, women's ministry na naman, si Haman. Itong kwento, dito sa verse 5, sabi niya, nang makita ni Haman, yung kanang kamay ng hari, na si Mardocheo, yung nasa mababang antas, ay hindi yumuyuko o gumagalang man sa kanya. Bakit? Ang gusto kasi ni Haman, lahat ng madaanan ni Haman, maliban sa hari, yuyuko sa kanya. Ganon kataas ang tingin ni Haman sa kanyang sarili. Lahat yuyuko. Pero si Mardocheo, hindi niya mapayuko. Bakit? May pananampalataya si Mardocheo. Anong pananampalataya ni Mardocheo? Kay Amang Yahweh lamang siya pwedeng yumuko at hindi siya pwedeng yumuko sa tao. Yun po yung pananampalataya ng Mardocheo. Kaya maski anong gawin ni Haman, hindi yuyuko si Mardocheo. Bakit? Mas nanaisin pa ni Mardocheo na mapugutan ng ulo kaysa yumuko sa tao. Bakit? Alam ni Mardocheo na pinagbabawal ni Amang Yahweh ang yumuko kahit kanino. Bakit? Kay Amang Yahweh lamang ang tuhod natin na yuyuko. Yun po nakasulat. Nakasulat na sa lahat ng mga tao sa lupa, kay Yahshua Messiah lamang luluhod. Ano po? Nang siya po'y pinatunayang siyang may-ari na ngayon ng tinatawag nating kapangyarihan dito sa lupa. Bakit? Ibinigay na ng Ama sa ating rabay ang kapangyarihan dito sa lupa nang mamatay po siya sa tulos. Parang yung kasulatan po doon sa una na ang lahat ng tuhod ay yuyuko lamang kay Amang Yahweh. But this time, sa ating panahon, ang ating buhay ay galing na sa ating rabay. Yun po yung pangunawa ni Mardocheo. Nung unang panahon, hindi iluluhod ni Mardocheo yung kanyang tuhod maliban sa Amang Yahweh. Dito nang gigipuspos sa galit at pagkapuot si Haman. Kaya sabi niya dito, napuspos nga ng pagkapuot si Haman.
Inakala niyang walang kabuluhan na pagbuhatan ng kamay si Mardoqueo na mag-isa. Dahil sa puspos na galit ni Haman, hindi pa siya nakontento kung gusto niyang parusahan si Mordecai. Ang gusto niyang parusahan, hindi lang si Mordecai ang gusto niyang parusahan, kundi buong bayan ni Mardoqueo na isang Hudyo. Now, it is evil, ano po? Galit lang siya kay Mardoqueo, pero hindi niya gustong si Mardoqueo lamang ang kanyang parusahan. Gusto niyang parusahan ang lahat ng mga Hudyo sa bayan ng Susan. Yun po yung plano ni Haman. Ano po? Now, alam po ninyo, ulitin ko, kapag tayo po ay may boss, kahit na ginagawa po natin yung ating trabaho, ano po, baka dumating ang punto na pag-initan tayo. Naranasan ko na yan. Nung ako'y nasa Pilipinas, yung aking principal, mag-asawa sila na pinag-iinitan ako at the end of the day. Now, hindi ko pinanalangin yung kanilang maagang pagkawala sa lupa, ano po, dahil patay na po silang matagal. Wala po kong sinabi laban po sa kanila. Pero alam po ni Amang Yahweh kung ano pong ginawa nila sa akin. Yung mga naging boss ko dito sa Amerika, na gumawa din ng hindi maganda, nawala na din po sa pagiging boss. Now, hindi ko sinasabing ito'y anong tawag dito? Pagtiwalaan natin. Ang sinasabi ko lamang po, huwag tayong maghiganti laban sa kanila. Maski na ganitong gagawin sa atin, gawin pa rin po natin yung ating mga trabaho. Bahala na po ang Ama sa kanila at ipanalangin natin na sana magbago po sila. Dito po sa kwento ni Haman, hindi lang po pakaparusahan ni Haman ang iniisip niya, ay kaparusahan ni Mardoqueo yung iniisip niya, kundi kaparusahan ng buong lahi. Now, ito pa yung kwento. Alam po ninyo, sometimes, kung ang asawa mo ay may pagkakasamaan, sana naman yung asawang babae kukontra, ano po? Hindi Itong ginawa dito sa verse 14, nakisaw-saw pa yung asawa. Tabi-tabi po, ano po? Huwag naman sanang may kisaw-saw ang asawa sa kasamaan. Pero dito sa chapter 5, verse 14, ito yung kwento. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawang si Sires, yung asawa ni Mordecai, ni Haman, at ng lahat ng niyang kaibigan sa kanya, now, hindi lang yung asawa ni Haman ang nagdagdag sa plano ni Haman, isinama pa rito yung mga kaibigan ni Haman na nagplano ng kasamaan kay Mordecai. Anong sabi nila? Maliban sa plano ni Haman na patayin ang mga lahi ni Mordecai, ito ang special na inihanda kay Mordecai. Magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas, at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardoqueo kung magkagayumaon kang masaya na kasama ng hari sa pigingan. Kapag nagawa mo ito, sabi niya, magiging masaya ka dahil ikaw ay mawawalan na ng kaaway. Yun ang sinabi kay Mardoqueo. Ano po? I am sorry, Haman. At ang bagay ay nakalugod kay Haman at kanyang ipinagawa ang bibitayan. Anong bibitayan? 50 siko ang taas. Ano po yung 50 siko? 50 siko is 50 times 18 inches, which is 75 feet. Imagine yung taas po nyo. Divided, almost 15 meters ang taas. Talagang titingala ka. Kung 3 meters bawat isang palapag, sasabihin mo na 5 palapag ang taas ng ginawang bibitayan kay Mardoqueo. Talagang gusto ni Haman na talagang sensational yung pagpatay niya kay Mardoqueo. Ang kwento nangyari ba? Yung inisip ni Haman, hindi po. Kung ano pong inisip ni Haman sa kanyang kababayan ni Mordecai na mapatay, ganun po ang ginawa ni Amang Yahweh sa mga kababayan ni Haman na pinagpapatay ng mga Hudyo. At yung bibitayan na ginawa ni Haman para kay Mordecai, anong nangyari? Sa kanya po ginamit ang bibitayan para kay Mordecai. At hindi lang po yun, alam po ninyo, hindi lang si Mordecai ang pinatay.
isinama dito ang kanyang sangbahayan. Dito po natin makikita mga kapatid ko, na ang sino mang nagbabalak ng kasamaan sa mga pinahiran ng Ama, sabi ng Ama, vengeance is mine. Kaya sabi po niya, huwag mong sasalingin ang aking pinahiran. Tayo po, tandaan po ninyo mga kapatid ko, the moment na tayo po nanampalataya at nabautismuhan, tayo na po ay kasama sa pinahiran. Tayo na po ay inaring anak ng Ama. Tayo po ay inaring kapatid ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach at sinasabi ng Rabbi na kasama ka sa nabubo ng aking dugo sa tulos. Kaya sabi sa kasulatan, do not touch my anointed one. Kaya sabi, nakakatakot ang nasa galit ng Ama. Bakit? Kaya sabi niya, vengeance is mine. Kaya sabi niya dito sa Psalm 138 verse 7. Kaya tandaan po ninyo mga kapatid, ang ating Ama ang maghihiganti laban para sa atin. Hindi natin kailangang umimik. Hindi natin kailangang hindi natin kailangang maghiganti. Alam po ng Ama. Kaya alam nyo sa mga kapatiran na humihingi ng payo sa akin, sabi ko, huwag kang maghiganti. Kung may kasalanan ka o may kasalanan yung boss mo o may kasalanan yung mga supervisor mo, sabi ko, hayaan mo ang Ama na makakita. Huwag ikaw ang maghiganti. Dahil nasusulat, akin ang paghihiganti, sabi ni Amang Yahweh. Kaya sabi dito sa Psalm 138 verse 7, Aklat ng mga Awit, 138 verse 7. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, ayan, bagaman tayo daw ay lalakad sa gitna ng kabagabagan, bagamat ang ating mga mahal sa buhay ay may planong tayo ay saktan, bagamat ang ating mga boss ay may planong tayo ay saktan, bagamat yung ating mga kasamahan sa trabaho ay may balak laban sa atin ng kasamaan na gagamitin ang ating pananampalataya. Sabi po niya dito, bagamat ako'y lalakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako, magtitiwala ako sa iyo, Amang Yahweh, sabi ng kasulatan. Bubuhayin mo ako, hindi mo hayaan ako'y mamatay. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway. Ikaw ang magpaparusa sa aking mga kaaway. Nangyari ba ito sa kaaway ni Daniel? Yes. Nangyari ba ito sa kaaway ni Mordecai? Yes. Anong pagkakaiba nung kaaway ni Daniel at nung kaaway ni Mordecai? Bakit sila namatay? Pero yung mga kapatid ni Jose, hindi namatay. Bakit? Dahil yung mga kapatid ni Jose nakakilala ng kanilang kasamaan at humingi sila ng kapatawaran. Kaya ito yung nasusulat, ipagdasal natin ang ating mga kaaway. Baka sakali maawa si Amang Yahweh at hindi niya gawin yung isinulat niyang siyang maghihiganti. Ipanalangin po natin sila. Huwag niyo po silang laitin, huwag niyo po silang sumpain, huwag po kayong magsalita ng masama dahil iba ng rabay nung siya po'y pinarurusahan, hindi po siya nagbibit-balikat na magsalita. Even yung anghel na kumuhang nagipag-away kay Anghel Gabriel, na kukuha sana ng buto ni Moses, hindi rin siya nagsalita ng masama. Sabi ng anghel, sawayin ka ni Amang Yahweh. Huwag po tayong magsalita ng masama, mga kapatid ko, pag tayo po'y ginagawan ng kasamaan. Hayaan mong ang Ama ang makakita ng ginagawang pagkasamaan ng iyong mga kaaway. Ililigtas ako ng iyong kanan. Yun ang ating pangunawa. Yun ang ating pagpapala. Hayaan natin si Amang Yahweh ang makakita ng ginagawa nila laban sa atin. Hindi na po natin kailangan pa magsalita pa. Sabi ng Father, ikaw ang nakakaalam kung sino ang tama at kung sino ang mali. Patawarin mo ako, Amang Yahweh, sabi mo, pag ako po'y nagkamali. Pero kayo po ang nakakaalam kung sino pong may kasalanan. I pray na patawarin mo kami, mahal aming Ama kamo. Pero alam po ninyo, alam ko na kayo ay magbibigay ng hustisya sa ginagawa sa akin, sasabihin po natin. Now, pag sinabi po nating hustisya ang ating hinihingi, ibig sabihin yung kabayaran sa ginawa sa atin, bagamat, tatandaan po ninyo, si Amang Yahweh ay hukom at siya po ay just na hukom. Hustisya ang hinihingi natin. Ano po? Kung tayo po'y ginawa ng kasamaan, hustisya ang ating hinihingi. Ano po? Hindi po natin ipinapanalangin yung kanilang
yung kanilang kabayaran sa ginawa nilang kasalanan, kundi hustisya ang ating hinihingi. Yun pong hinihingi ni Amang Yahweh. Vengeance is mine, sabi niya. Hustisya ang aking sisingilin, sabi niya. At ibibigay ni Amang Yahweh ang hatol. Naman po. Sumunod na kwento. Now, sometimes, ang mangyayari po sa atin ay hindi gawa ng tao, kundi ito po ay gawa na ipinahintulot ng Ama sa atin para tayo ay matuto at magtumibay. Ang susunod na kwento ay maaaring narinig na ninyo, pero ang bibigyan ko ng diin dito ay yung ginawa para sa kasamaan, pero in the long run, ito'y nakabuti. Ang susunod na kwento ay mababasa dito sa aklat ng Mateo, Bagong Tipan. Tama po kayo. Natapos natin yung Lumang Tipan na 3, dumapo naman tayo dito sa Bagong Tipan. Mateo chapter 9, ang kwento rito is yung babaeng dinudugo. Now, sometimes, baka dumating sa atin na tayo ay makaranas ng karamdaman. At ito yung ginawa, gagamitin should I say, ng kaaway para manghina tayo sa pananampalataya. Ito ang inilaan ng kaaway. Natandaan natin kanina sa unang Pedro chapter 5 verse 8. Ang leon ay, ang diablo ay ang parang leon na umuungal at naghahanap ng masisila. Ang sakit na pinahintulutan ng Ama, maaari or gawa ng ating sariling hindi pag-aalaga sa katawan. Tandaan po natin ang mga sakit kung minsan ay pinahintulutan ng Ama na mangyari sa atin out of nowhere. Pero karamihan po sa nararanasan nating sakit, ikagagawan natin sa ating maling pagkain, maling pagtrato sa ating katawan. Pero kung ito man ay mangyari sa atin, ito sana ay maging dahilan para tayo ay magbago sa ating asal at mga gawain sa buhay. At kung ito ay pagsubok sa atin, magkaroon sana tayo ng pananampalataya. Dito sa chapter 9, verse 20, ang kwento rito ay yung babaeng dinudugo. For how long? 12 years. Pero sabi niya rito, narito, verse 20, Mateo chapter 9. Isang babaeng inaagasang may 12 taon ng inaagasan. Ano ang kanyang kwento? Hindi siya mapagaling. Naubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapadoktor. Hindi pa rin siya mapagaling. Now, ito ba ay inilaan para sa kanya? Para panghina siya at mawalan siya ng pag-asa? Yes. Inilaan ito ng diablo sa kanya para panghinaan siya at mawalan na siya ng pag-asa. Pero ito ba'y nangyari? After 12 years, nawalan po ba siya ng pag-asa? Tumigil po ba siya sa paghahanap ng solusyon o gamot sa kanyang suliranin? Hindi po. Even after 12 years, even after maubos yung kayamanan niya, hindi po siya tumigil sa paghahanap ng lunas sa kanyang sakit. Ganon po katindi yung kanyang kagustuhan na gumaling. Kaya nang marinig niya ang kwento, na may isang propeta sa bayan na nagpapagaling ng mga may sakit, nagkaroon siya ng pag-asa. Iyong inihanda ng kaaway na kasamaan laban sa kanya, ginamit ito para hindi siya mawalan ng pag-asa dahil nang marinig niya na may propeta sa bayan at dumaraan sa kanyang lugar. Anong ginawa niya? Nagpumilit siya na makita yung propeta. At hindi niya hiniling na siya ay kausapin ng propeta. Hindi rin niya hiniling na mahawakan ng propeta. Ang hiniling lamang niya sa kanyang sarili, pag nahawakan niya ang laylayan ng kanyang damit, na ayon sa aking pag-aaral ay 30 ng kanyang damit. Sabi niya, mahawakan ko lamang ang 30 ng kanyang damit. Sabi niya, gagaling ako. Hindi ko na kailangan siyang kausapin. Hindi ko na kailangan siyang mahawakan siya. Hindi ko na kailangan siyang mayakap. Mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Gagaling na ako. Now, alin
sa mga kasamahan ng rabay na nakapalibot sa kanya, na kinikis-kis at sinisiksik siya, ay nag-isip ng ganong pananampalataya sa babaeng dinudugo? Wala po. Dahil ang kwento ng mahawakan niya ang trintas ng rabay at gumaling na siya, naramdaman mismo ng rabay na may nawalang bisa sa kanya. At nagtanong pa nga siya sa mga alagad kung sino ang kumikis-kis sa kanya. Ang sabi pa nga ng mga apostol, Rabay, ang daming kumikis-kis. Tapos nagtatanong ka kung sino ang kumiskis. Pero sabi na, hindi. Iba ang kumiskis sa akin. Iba yung humaplos sa akin. Bakit? May kasamang pananampalataya. Kaya mga kapatid ko, ano man po yung nararanasan ninyong kabagabagan sa buhay o nararamdaman nyong sakit, may pag-asa. Maski nasabihin po ng doktor na terminal na, wag po kayong maniwala sa doktor. Ang doktor po natin ay nasa taas at walang imposible. Ang pananampalataya po, na yung anak po natin ay doktor, na hindi ko sinasabing wag kayong manampalataya sa doktor. Ang sinasabi ko, pag nagsabi yung doktor na terminal na yung kaso po ninyo, wag kayong yun na maging ending ninyo. Gagamitin po ng amang doktor, ako'y nananampalataya, dahil yun din ang pananampalataya ng ating anak na si Dean. Ganon din naman si Luke, dahil si Lucas po ay doktor din. Pero ang sinasabi ko, huwag po tayong tumigil sa pananampalataya lamang doon sa doktor na titingin sa atin, kundi ang pananampalataya natin dapat ay tumigil sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya ang nangyari dito, nang hinipo ng babae ang trintas sa laylayan ng kanyang damit, nung nangyari sa kanya, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Gumaling ba yung babae? Yes. At nang maramdaman ito ng rabay, lumingin siya at nakita niya yung babae. At anong sinabi ng rabay? Anak, lakasan mo ang iyong loob. Anong sabi ng rabay? Anak. Now, ang rabay dito is 31, 32 years old. Pero sinabi niya dun sa babae, anak. Now, bakit niya sinabing anak? Dahil siya po ay nagsasalitang parang si Amang Yahweh. Ang tingin niya sa mga tao ay kanyang mga anak. Kaya sabi niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang babae ay gumaling sa araw na yan. Sino daw po nagpagaling doon sa babae? Ang kanyang pananampalataya. Kaya nga, sa isang nananampalataya, walang imposible. Walang imposible po. Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 30 verse 20, Isaiah 30:20, ito po ang sabi. Isaiah chapter 30 verse 20, sabi niya dito, at bagaman bigyan ka ni Amang Yahweh ng tinapay ng kasakunaan. Anong sabi ni Amang Yahweh? Bagamat si Amang Yahweh ay magbigay ng tinapay ng kasakunaan, kabagabagan sa buhay. Kung magbibigay man siya ng tinapay ng kasakunaan at ng tubig ng kadalamhatian, at tayo man po ay magdalamhati. Kung ito po'y pahintulutan ni Amang Yahweh, sabi niya, gayon man, sabi niya, hindi na magkukubli pa ang iyong mga tagapagturo. Pero bagamat ikaw ay may kabagabagan sa buhay, hindi titigil ang kanyang mga tagapagturo, sabi niya, na magbigay sa iyo ng pag-asa. Ito po yung aming role. Ito po yung mga ibinigay ng Ama na tagapagturo sa atin na kung tayo po ay nasa gitna ng ating bagbag na damdamin at kabagabagan sa buhay. Sabi niya, hindi mawawala ng tagapagturo, hindi maglilikat ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Nasasabihin sa iyo, kapatid, may Ama na makapagpapagaling sa iyo. Kapatid, may Ama na magbibigay sa iyo ng tulong. Yun po yung role natin sa ating mga kapatiran. Kaya mga kapatid ko, huwag po tayong tumigil sa ating pagpapatutuo. Ano po? Ang patutuo po natin ang magpapatibay sa pananampalataya ng isang kapatid na may kabagabagan sa buhay. Tayo po ay ipinadala ng Ama. Kaya sabi niya sa verse 21, at ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng salita.
Ang mga pakinig mo daw, kapatid na may kabagabagan sa buhay, ay maririnig mo ang aral ng Ama na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo pagka kayo'y pumipihit sa kanan at pagka kayo'y pumipihit sa kaliwa. Paano? Para mapanuto ang bawat isang buhay. Kapatid ko, may pag-asa. Ang inihanda ng kaaway na kasamaan laban sana sa iyo para panghinaan ka ng pananampalataya, hindi nangyari. Bakit? Ginamit pa ito ng Ama para lalo kang magtiwala. Kaya sabi nga natin, ima-manifest ng Ama ang kanyang ang kanyang kapangyarihan sa isang nananampalataya. Ima-magnify po ito ng Ama para lalong magtumibay ang ating pananampalataya. Kaya ang lagi nating Amang Yahweh, sabi natin, i-magnify po ninyo ang iyong pangalan. Sa inyo pong pangalan, mahal naming Ama, sa ikaluluwalhati ng inyong napakatakilang pangalan, kung mapapansin ninyo, yan palagi ang lagi kong binabanggit kapag tayo po'y nananalangin. Kung ipapahintulot mo aming Ama sa ikaluluwalhati ng iyong napakatakilang pangalan, mangyari ang aming hinihingi. Ano po? Kaya tayo po ay umasa. Kaya sabi dito sa Lamentation o aklat ng panaghoy. Now, panaghoy ay sinulat ni Propeta Jeremias. Panaghoy chapter 3 verse 32. Ito po ang sabi ng panaghoy. Sapagkat bagaman siya ay nagpapapanglaw, bagaman daw si Amang Yahweh nagpapanglaw, yung babae ilang taon na namanglaw? 12 years na namanglaw bago po siya gumaling. At gumaling lang po siya nung siya po'y lalong nagtumibay sa pananampalataya. Bagamat si Amang Yahweh ay nagpapamanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Magpapakita po siya ng habag. Hindi po niya tayo iiwanan na hindi siya magbibigay ng way out para tayo po'y magtagumpay. Po, tandaan po natin, ang Ama ay hindi po magpapabaya po sa atin. Sunod na kwento. Now, sino ulit dito yung binigyan ng sinasabi nating nagplano ng kasamaan? Dito po sa Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 7. Ang kwento po rito ay ni Apostol Saulo. Chapter 12, verse 7 ng Pangalawang Korinto. Now, paano po ito ginamit ni Saulo para sa lalong ikatitibay ng kanyang pananampalataya? Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 7. At nang ako'y huwag magpalalo, sabi ni Saulo, ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas. Now, sino daw ang nagbigay ng tinik ng laman sa ating Apostol Saulo? Si Satanas. Now, namimilipit sa sakit siguro si Saulo dahil sa tinik sa laman na ibinigay ni Satanas. Anong ginawa ni Saulo? Verse 8, tungkol dito, sabi niya, ako'y makaitlong nanalangin sa rabay upang ilayo sa akin 3 times kung hiningi sa rabay, sabi ni Saulo, dahil nahihirapan ako sa tinik ng aking laman. Alam ko, ibinigay ito ng demonyo at 3 times kung hiniling sa rabay na tanggalin. Meaning, pinahintulutan ng Ama na mangyari kay Saulo. At hiniling daw ni Saulo kay Rabbi Yeshua. Bakit? May kapangyarihan ba ang rabay? Yes! Now, ang tanong, pinagbigyan ba ng rabay ang kahilingan ni Saulo? Now, dito po natin patutunan, mga kapatid ko, sometimes, mas kailangan po nating sabihin ng rabay ang no. Tayo po ay iiyak kapag sinabihan ng no. Ganito siguro ang naramdaman ni Saulo nang sinabi ng rabay, no, Saulo, hindi kita pagagalingin. Now, hindi kaya tayo iiyak pag gano'n ang sasabihin ng rabay? Yes, iiyak tayo. Dahil hindi natin alam yung kwento kung paano ito gagawing positibo ng Ama
at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya sabi ng ating Apostol Saulo, 3 beses kong hiningi sa ating Rabbi na pagalingin ako. Pero sabi ng Rabbi, no! No. Ngayon siguro, hindi na kayo magtataka. Bakit ang inyong mga dasal kung minsan hindi nangyayari? Maaaring sinasabi ng Rabbi, no. Bakit? Dahil ito'y makakabuti sa iyo. Ang pagsabi ng yes ay mabuti pero mas mabuti, sabi ng ating Rabbi, ang salitang no. Kaya sabi ng Rabbi, no. Why? Ito ang dahilan. Yung inilaan ng demonyo na sakit kay Saulo na magpapahina sana ng pananampalataya ni Saulo, na hiniling ni Saulo na hindi pinayagan ng Rabbi. Anong paliwanag ng Rabbi? Siya ay nagsabi sa akin, meaning ang Rabbi ay nagsabi sa akin nang hindi niya ako pinagaling, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Hallelujah. Saulo, hindi mo na kailangan pagalingin kita. Dahil every time na mararamdaman mo ang sakit, maaalala mo ako at darating ako sa iyo. Yun ang parang sinabi ng Rabbi, kaya sabi niya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya nang maunawaan ito ni Saulo, anong sabi ni Saulo? Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak. Anong sabi niya? Nagagalak ako ngayon na hindi ako pinagaling ng Rabbi. Nagagalak ako ngayon dahil every time na mararamdaman ko ang sakit na ibinigay ng demonyo, naalala ko ang aking Rabbi Yeshua HaMashiach na ang kanyang kalakasan ay mas higit pa sa nararamdaman kong sakit sa tinik ng aking laman. Sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ng aking Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po ay ehemplo ng ating Rabbi. Narinig po natin yung 4 na kwento. Ang mga plano ng kasamaan at ng kaaway para sa kasamaan sa atin ay ginawa po ng ating Rabbi na positibo. And then, yung huling kwento, hindi, sabi niya kay Saulo, hindi kita pagagalingin para maramdaman mo na mas higit ang aking kapangyarihan kaysa sa hinihiling mo. Kaya mga kapatid ko, sabi dito ay sulat ni Job chapter 13 verse 15. Ito naman ang sinabi ni Job sa ibinigay na kabagabagan ng Rabbi sa kanya nung panahon niya na siya naman din ay binigyan ng pagsubok. Sabi niya, Job chapter 13 verse 15. Job 13 verse 15. Sabi niya, bagaman ako'y patayin niya, sabi ni Job, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Anong sabi ni Job? Bagamat ako'y patayin ng aking Elohim, aking hihintayin pa rin siya. Anong sabi ni Job? Ako'y magtitiwala pa rin sa aking Elohim. Bagamat sa dami ng aking hirap na nararanasan, patayin niya ako, hindi ako mawawalan ng pag-asa, sabi ni Job. Hihintayin ko pa rin ang aking Redeemer. Hihintayin ko pa rin ang aking manliligtas. Hihintayin ko pa rin ang aking manliligtas, sabi ni Job. And then dinagdagan pa ni Job dito sa chapter 19, verse 17. Ito pang dagdag na uunawain natin. 19:17. Ang aking hininga ay iba sa aking asawa, meaning nagbago yung kanyang asawa ng pakikitungo nang siya po'y may bagabag sa buhay. At ano pa? At ang aking pamanhik sa mga anak ng tunay kong ina, yung kanyang mga kapatid, nagbago din ng pagtingin kay Job. Ano pa? Pati ng mga bata ay humahamak sa akin. Kung ako'y bumangon, sila nagsasalita ng laban sa akin. Lahat ng aking mga mahal na kaibigan ay nangayayamot sa akin, at ang aking minamahal ay nagsipihit laban sa akin. Na anong sabi ni Job? Nang ako'y nagkaroon ng kabagabagan, sabi niya, maski na ako'y patayin ng aking ama, hihintayin ko pa rin siya. Bagamat ang aking asawa, sabi niya, ay nagbago ng tingin. Ang aking mga kapatid sa laman ay hindi na ako kinikilalang kapatid. Namumuhi sa akin ang aking mga kapatid dahil sa aking karanasan. Ang aking mga mahal sa buhay, ang mga bata na laging nagigiliw sa akin, pati sila
ay namumuhi sa akin. Lahat ng ating mga kaibigan at mga kakilala ay nagbago ang tingin sa akin. Mga kapatid ko, kung ito man po'y mangyayari sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, kapatid, magulang, kaibigan, kakilala, mamuhi sa atin dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa pagtitiis ni Job. Dahil anong sinabi ng kanyang asawa? Job! Itakwil mo na si Amang Yahweh para mamatay ka. Di ba yun ang sabi niya ng asawa ni Job? Pero hindi po ginawa ni Job. Nagtiwala pa rin siya at patuloy na nagtitiwala si Job na darating din si Amang Yahweh isang araw. Sa ating pag-aaral po, buwan ang naging pahirap po ni Job. Hindi po araw, buwan. Yung kanyang pigsa, inabot ng buwan. Yung kanyang mga naknak sa katawan, inabot ng buwan. Hindi po araw. Imaginin po ninyo mga gabi na sabi ni Job, pag dumarapit ang gabi, sabi niya, sana araw na. At kapag araw naman, sinasabi ko, sana gabi na. Now, hindi pa po naranasan natin ang ganong klaseng paghihimutok sa buhay. Naranasan po ito ni Job. Pero hindi po siya nawala ng pagtitiwala kay Amang Yahweh. Now, nasira ba ang pananampalataya ni Job? No. At the end of the day, dinoble ni Amang Yahweh ang pagpapala ni Job. Nagkaanak pa uli si Job ng 10. Pinalitan ng ama ang mga nawala kay Job. Doble sa mga kanyang kayamanan. At anong nangyari? Nabuhay pa si Job ng mahigit 100 taon after na siya po'y gumaling sa pagkakasakit. At nabuhay po siyang mapayapa. Kaya mga kapatid ko, niredeem ni Amang Yahweh ang buhay ni Job dahil sa kanyang pagtitiwala. Kaya sabi dito ng Apostol Apostol Pedro chapter 1. Malapit na po tayo. Unang Pedro chapter 1 verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok saan? Sa pamamagitan ng apoy, ay nasumpungan saan? Sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal. Para kanino ito lahat? Sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sa lahat po ng ating pagpapagal. Para sa ating Rabbi. Sa lahat po ng ating pagtitiis. Para sa ating Rabbi. Sa lahat po ng ating pagpupunyagi sa pananampalataya. Sa ating Rabbi. Kaya nga nasulat, sa lahat ng inyong ginagawa, sa salita at sa gawa, gawin ninyo lahat, sabi ng mga apostol, sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya sabi pa dito sa Santiago, malapit na po, Santiago chapter 1 verse 3 and 4. Santiago chapter 1 verse 3 and 4, sabi niya, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng ng sakdal na gawa. Bakit? Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang ating mga pagpapagal daw ay para sa ating pagtitiis. At ang ating pagtitiis ay para sa pagpapakasakdal ng ating mga gawa. Dahil dito tayo ay magkakaroon ng total obedience sa ating Ama at pagtitiwala. And then, last verse na po natin sa verse 12, sabi ni Apostol Santiago, mapalad ang taong nagtiis ng tukso at pagsubok. Mapalad si Jose, mapalad si Daniel, mapalad si Mordecai, mapalad yung babae, mapalad si Saulo. At tayo na nakikinig, kung dadalhin natin ang 5 kwento na ito sa ating buhay at magiging aral sa atin at ibubuhay natin, mapalad din tayo.
Dahil hindi po natin alam kung anong kabagabagan ang naghihintay sa atin, pero ito ang alam kong mangyayari, sabi ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nagtitiis. Bakit? Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay at the end of the day, sa araw ng paghuhukom, na ipinangako ng Rabay sa mga nagsisiibig sa kanya. At sila po'y bibigyan niya ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabay. And I pray, po, na kung dumating man po yung plano ng kaaway, na siya po'y gagawa ng kasamaan laban sa atin, magtiwala po tayo. Dahil ang Ama po ay hindi niya ipahihintulot na tayo po'y mag-api, kundi gagawin niya ang mga bagay na ito na kabagabagan sana at kadalamatian para sa atin, na ito'y pagtatagumpayan natin at para sa ating ikatututo at ikabubuti. Huling talata natin, Roma chapter 8 verse 28. Ang lahat ng mga mangyayari sa ating buhay from now on, today, until tayo po ay ipikit ng ating mga mata o bago dumating ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach, ang lahat po mangyayari sa atin, ito man ay mabuti o masama sa ating pangunawa, pero sa ating Ama, dahil ito'y pinahintulutan niya, ito po'y para sa ating ikabubuti. At kanino mangyayari yung kabutihan ito? Sa mga taong umiibig sa Kanya at gumaganap ng Kanyang layong ibinigay sa atin para po sa Kanyang ikararangal, ikaluluwalhati, at ikatitibay ng ating pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko. Ang kapurihan po at kaluwalhatian ay ibinibigay po natin sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At nawa, ang aral po ay maibuhay po natin at maalala po natin na ito'y galing sa ating Rabbi, na dapat natin siyang dakilain at luwalhatiin. At sana tayo po ay natuto sa kanyang salita. Hallelujah po, salamat po, and shalom. Good night po.